Okay, good morning. So meron dito yung Rider JFI. Hindi po ito for power up lines, no? From Calamba. Ang nangyari po kasi dito is buhat daw nung pinagawa niya nung umpisa, hindi na nakuha yung one click o yung one push button na i-start na siya, hindi na makuha yon. Ever since lang daw nagpa-valve seal siya, nagpalit ng valve seal, nagpalit ng piston ring, yun na. Doon na nagsimula. Then, pinagawa niya na sa kasa, pinagawa na sa kung kani-kaninong mekaniko. 5 mekaniko na po, is imagine. So umami naman po, hindi naman po talaga nila kabisado yung motor. Okay lang yun, so walang problema. Ngayon, aalamin natin yung problema kasi dito ginalaw, nung nag-top overhauling, nagloko na. So yan, nilinis ko lang muna, ayan o. Tinanggal natin yung mga gasket na sobra. Then may pamalit na tayong pyesa, may dala si sir na ito. Yung yan, yung cover, saka yung TPS na original ibabalik natin kasi hindi naman sira. No, hindi naman sira yan. Hindi lang nakuha yung root cause. So, to-troubleshoot natin, titingnan natin yung problema. Tapos yun daw, nag-full wave, binalik sa stock regulator. Pero hindi po ito pa-power up line sa. Kumbaga, troubleshoot lang ako. Kasi nga, pag malamig ang makina, hirap daw siya magpaandar. Pagka mainit na, okay na yung stable na. So, hinala ko nandito sa timing gear, no? So, possible lang yon. Titingnan natin kung tama ba yung timing gear or mali. So, yan. Abangan nyo at bubuksan ko, pinalalamig ko lang muna yung makina. Sinabi ko lang muna yung history, hindi tayo nainira, ha? Ang point ko lang dito is yung sira at yung solusyon. Yun lang yung punto natin. Alright, so abangan nyo sa mga gusto matuto about this Rider GFI, tuturo natin kung ano yung problema. No, kung ano yung root cause. So, abangan nyo lang, pinalalamig ko lang, ha? Mainit pa Galing pa yan ng Calamba. Okay, so unawain nyo lang, ha? 5 mekaniko. Ibig sabihin, hindi lahat pare-pares talaga ng skill, ng talent, saka ng experience, no? So, pagdating sa motor na to, medyo tricky talaga to. Isang sablay mo rito, sigurado hindi under to. Or kung under man, yun nga, mayroon kang hindi ka nice na magiging problema. Tulad nito, hindi siya sanay na gano'n kasi ang experience na dati, kahit malamig makina, one click, ba, one push, andar. Ngayon, hirap na. Nung buot lang nung na-top overhauling. So, yan. Checkin natin and papakita natin kung ano yung problema. Alright, abangan nyo lang. So, yan. Nabuksan ko na, no? At, yun nga, napansin ko is, wala sa timing. Yan, no? Kung titignan nyo rito sa side, yan. Ito yung timing mark. Ito to. Yung pangalawang guhit na yan. Yan. O, wala sa timing. Di ba? So, paano ko nasabi? Tingnan nyo rito sa loob. Gamitan natin ng flashlight. Yun, no? Yan, naka-timing tayo, ha. Ayan, o. Yan, naka-timing tayo. Dito, ayan yung timing mark. Pagdating dito, wala sa timing. Ayan, o. Liis talaga, o. Tabingi. Di ba? Slant position. Ngayon, paano natin na-identify? Simple lang. Ikutin nyo to. Pabalik sa dati, ha. Ikutin nyo tong, tawag dito. Sir, pwede pa tulong. Yan, hawak ka lang ng ganyan. Yan. So, ayan, ha. Yan. So, iikutin ko lang to, ha. Para malaman nyo. Kailangan kasi, lulubog, lilitaw yung kanyang intake. Okay? So, yan. Gawin natin. Ikutin ko muna. Dito sa banda. Para makita nila yan. Yan. Para makita yung gagalaw tong intake. No? I-retiming ko ulit. Para actual. Ayun, no? Yun, gumalaw, di ba? Yun, no? Yan, lumubog. Tapos, antayin yung bumalik. Yan. Pag bumalik na, yan, saka na kayo magta-timing. Ngayon, dito yung titignan. Ito, dito, sir. Dito. Yan. Gilapit mo pa. Yung kitang-kita yung loob. Yun. O, yan, ita-timing ko, ha? Tingnan nyo, may lalawit na parang marking dyan. Dinadaan-daan ko lang para actual tayo. Tapit na. Ayun, yan. So yun, nakalabas na, no? Nakatutok siya dito sa guhit na to. Ayun yung timing mark ko. So itutok natin na maayos.
Yan. So, dapat kitang-kita mo yung guhit na yan. Naka-timing mark dito sa parang ito. Yan. Yan. So, dapat naka-timing yan na ganyan. So, check natin dito. Balik tayo sa taas. O, yun o. Wala talaga sa timing. Tabingi. Ayan o. Yan yung guhit. Tapos, ito yung timing mark. Sige, lapit mo dito, sir. Ayan. Ito. Hindi ito ha. Ito yung pangalawa. Ito yung pinaka-timing mark ng Rider GFI. Yan. Para maintindihan nyo. Na-vlog ko na yan. Matagal na. No? Nung nakita ko kung paano mag-overhaul ng makina. Yan. So, wala sa timing. Ayan o. Tingnan natin dito sa gilid. Thank you, sir. Ayan o. Wala sa timing. Ito yung timing mark. Yung guhit, wala. So, i-adjust natin to. Itong timing gear. So, naka-timing na tayo rito. Top dead center ang tawag dyan. Ayan o. Top dead center. So, tama na tayo rito sa magneto. Dito lang tayo sablay, no? So, ito lang yung pinagkakamali. Kaya, hard starting yung motorsiklo. Ayan. So, nakita nyo, yung ngipin lang, no? Sumablay. Dahil hindi alam yung motorsiklo. So, itatama natin to. Then, tingnan natin kung aandar na yung motor. Then, papakita ko yung pagka one click na siya. Alright, abangan nyo lang ha. Ita-timing ko muna, bubuksan ko muna. Okay, so ito. Ayan, i-timing ko na, no? Pakita ko lang. Bali, iaangat yung tensioner ha. Clockwise po ang pag-angat niyan. Then, counterclockwise para sumikip ulit yung kadena. No? Pakinggan yung sinasabi ko ha. Hindi porket hindi pinakita, hindi tinuro. Marami kasing nagtatanong, "Sir, di mo naman pinakita actual." Hindi po lahat isusubo sa inyo, no? Hindi ako spoon feeding. Sa akin, doon tayo sa tinuturo natin, ginagabayan ko kayo. Kayo ang gagawa niyan. Okay? So, yan yung timing. Ayan, naka-timing mark. Tapos, dito naka-timing na siya. Ayan, no? Pansin nyo, nakadiretso na yung guhit. Diba? Tugma na siya kung sisilipin nyo. Ayan. So, ayan, balanse na. Ngayon, sure ball ako, under to, one click. Pag pindot mo ng push button, under na to. So, kasasara ko muna, then tingnan natin kung under na siya ng one push button. Alright? So, abangan nyo lang at papakita ko sa inyo yung after nating ayusin. Sasara ko muna to, then tinanggal ko na po yung sandamukan ng gasket maker. Ayan. Okay? Then, ibabalik natin yung TPS na original. So, yun lang, para aware lang kayo. Okay? So, sa mga gumagawa, lang ha, maging mabusisi mo sa motorsiklo. Ngayon kung hindi, wag po kayong mahiyang mag-search sa YouTube, dahil marami na pong nag-vlog para makatulong sa inyo, o katulad ko na para makatulong sa mga hindi pa alam yung motorsiklong ganitong klase. So, binigyan ko lang kayo ng idea. Walang masamang manood dyan. Kahit na sertipikado ka, kahit hindi, kahit eksperyensado ka na, alam niyo po, ang magaling na mekaniko is continuous progress sa learning. No? Hindi yung pinagmamalaki yung sarili. Ang mas maganda po is yung customer ang nagsasabi na magaling kayo, na marunong kayo. Mas masarap yun. Diba? Kaysa pinagmamalaki yung sarili nyo, yung gawa nyo ganito. Hindi. Mas masarap yun pag yung customer mismo yung nagpo-promote sa inyo. Itatandaan yan. Yun ang totoong marunong na mekaniko. Alright. So, abangan nyo lang. At para hindi na humaba, papanda rin natin to. Isasara ko lang. Okay? So, wait lang tayo sa last part ng video. Okay, so ayan, bago na yung kanyang cylinder head gasket na goma. No, wala na yung gasket maker. Then, sinara na natin at tinakpan na natin yung tensioner. Kinabit na natin air filter. Sige sir, ikaw mag-start. Then, teka lang. Binalik ko pala yung TPS, no? Na original, ginalaw daw kasi to, pero wala naman daw nasira. So ayan, tingnan natin ngayon kung magwa one click, push start. Sige sir, on, susi. Oh, pindot lang. Walang rev. Panis oh. Finish na. Okay ba sir? Oh, tama yung hinala no? Oh. Napaka-importante. Okay na, finish na. Patay natin. Napaka-importante po pag gumagawa kayo ng motor. Alamin nyo muna yung history para hindi kayo maliligaw ng landas. Hindi tulad nito. Ang daming ginalaw. May regulator pa. May pinalta pang TPS, pinalta pa ng spark plug, pinalta pa ng ignition coil. Isipin nyo yung laki ng gastos ng customer. Andun lang pala yung problema. Diba? Sa unang gumawa. So, ayan. So, para magkaroon kayo ng learnings, ha? So, itinuro ko na ulit kung ano yung sikreto. Nandun lang naman. Wala naman, actually, hindi naman sikreto yun. Ayun talaga yung tamang timing. No? Isang ngipin lang sumablay. Nakita nyo, hirap na hirap yung motorsiklo. O, ngayon, kahit malamig ang makina, ayan, malamig. Nakahawakan ko yan. Maandar diba? Maandar, then at the same time wala na yung sakit ng ulo ni boss kasi one click, andar na.
Di ba? Kahit malamig, kahit mainit, andar na siya. So, yun lang. Napakasimple. Pinalitan pa, isipin nyo, nagpalit pa ng adjuster, ignition coil, nagpalit. Bago yan, oh. Brand new, oh. Di ba? Ayan, oh. Ilang buwan lang to, sir? 1 month pa lang, oh. Isipin nyo, 1 month pa lang, oh. Brand new, oh. Yan, marumi lang, oh. Brand new, oh. Brand new nga talaga. Di ba? Pati spark plug, oh. Bago. So, ayan. Sana makatulong sa inyo, no? Na napaka-importante yung alamin muna natin yung history ng motorsiklo bago tayo gagalaw. And kung hindi po kabisado, meron po ako mga vlog nito sa Rider J kung paano ina-assemble. Full tutorial nandun na sa YouTube ko. Check nyo na lang po, ha? Kayo na lang po mag-research at intindihin nyo po yung sinasabi ko. Hindi ako spoon feeding. Sa akin, gusto ko matuto kayo sa sarili nyong paraan. Dala ko, inaral ko rin to sa sarili kong paraan. So, gusto ko ganun yung proseso ko. Matuto kayo sa sarili nyong paraan. Aralin nyo. Tinuro ko, pero hindi lahat itinuro ko. Ibig sabihin, gusto ko dumagdag yung skills nyo. Madagdagan. So, simple lang, no? Yun lang yung problema. Solve na. So, yun lang. Sa mga gustong pagawa, PM nyo lang ako. January na po yung available. Alright? So, yun lang. And to God be the glory. Maraming salamat. JJ Hamburg Works. Okay. And good morning.